Okay. Love that feareth not. Ang pagmamahal na walang tago. So, kaya sinabi ito sa Bible, there is no fear in love. Because perfect love casteth out fear. So, kung yung pagmamahal ay may tago, hindi possible na hindi katotohanan. Okay, love that feareth not. In 1 John chapter 4, verse 12 to 18, basahin ulit natin lahat tayo sabay-sabay sa screen. Okay, let us all read it together. Ready, read. No man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us His Spirit. And we have seen and do testify that the Father hath sent so the Savior of the world. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in, but perfect love casteth out fear. Because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Father God, for giving us this time to have your word. We do pray, Father God, that you would continue to give us wisdom and understanding on your word tonight, this morning, that bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa iyong salita. Use me as your picture, Lord God, in Christ's name we pray. Amen. Last time, ay napag-usapan natin ang pag-usapan natin. Naalala niyo. There is victory over our lives dahil meron tayo kay Jesus Christ. Now, in verse 1 to 3 is kailangan natin ang discerning spirit. Kailangan natin i-discern kung tama o mali. And pagdating doon sa second is we have already victory. We have victory over these things. And the last week, is we talked about love. Love. Now, ay pagdating dito, pag-usapan pa rin naman natin ay pag-ibig. Kasi maraming umiibig. Ito, tumitis ka. So, bibig ka na bakit? Wala po. Okay. No man has seen God at any time. Basta paano si Jesus Christ, kita naman ng mga apostles yun. So, pero yung sinasabi ni God, dito is yung fullness ng Panginoon. Ibig sabihin is yung katawang tao ng Panginoon Yesu Cristo. Yes, that's Jesus Christ is still God. No? But when we say the fullness of God, the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, in one, ay walang pang nakakakita nun. Wala pa. Yan. Kaya no man has seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Pero, yun pa nga talaga ang ibig sabihin nito. Wala pang nakakakita sa Diyos. So, tingnan natin mabuti. Now, God is invisible. Tama ba? Invisible mga Panginoon.
No one has physically seen God. No, in this fullness. Wala pa. Wala pa ang physically na nakakakita sa Panginoon. So, how does the world see God? Yun yung tingin ng Panginoon physical. No, physical ang tingin ng mundo sa ating Diyos. Pero tayo mga mananampalataya, we have seen God already in our life. Nakita na natin ang Panginoon at ang kanyang mga kapangyarihan sa ating buhay. True believers, loving one another, love becomes visible evidence of an invisible God. Kaya na tayo, di ba doon sa Sunday school natin, we are the salt of the earth. Tapos anong next one? We are the light of the world. And ang ibig sabihin ko is, tayo mga mananampalataya, we, na tumanggap sa Panginoon as our personal Lord and Savior, tayo yung ebidensya sa invisible na Panginoon. Kaya, di ba, si Apostle Paul, nung pumunta siya sa Mars Hill, may isa siyang nakita na bakanteng altar. No? At ang nakasulat doon is to the invisible God. Which is, doon nag-preach si Apostle Paul. Let me explain the invisible God. No, let me explain the invisible God. And when he explained the invisible God, did people believe it? Yes. Yes. Because of the power of the Holy Spirit in his life. Hindi natin kailangan magpakilala sa mundo na Kristiyano tayo. Ang kailangan na natin gawin is ipakita na tayo ay mananampalataya. The evidence of a visible God in our life becomes more visible sa mundo. And when John says his love is perfected, he does not mean sinless perfection. Hindi ibig sabihin na hindi tayo magkakasala. We are still sinners, saved by grace. We still sin every day. Sino dito hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. But God's love reaches its intended goal when it flows to us. Ibig sabihin yung pag-ibig ng Panginoon, when we realize yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, ito ay kusa na lang na kusa na lang nagtatahoy sa ating buhay. Nasubukan nyo lang. Nasubukan nyo na ayaw nyo na mag-umiyak pero umiyak eh. Dumadaloy na lang yung luha. At pumapatakbo pa. So, pumapatak na lang yung luha. No, pero pinipigilan mo pumatak pero hindi mo mapigilan pumatak yung luha mo. Parang ito. Example. No? Pag nag-yod kayo, di ba may luha? Napipigilan niyo ba yung luha? Hindi. Kumana. May nakakapansin. Di ba? Ganun din pagdating sa mundo. We cannot see the wind. Hindi natin nakikita yung wind. Hindi natin nakikita yung hangin. Pero nakikita natin yung mga puno na lumagalaw. Kaya yung kawayan, lumagalaw. So, ibig sabihin may hangin. No? That is an evidence that there is wind. That is an evidence na may hangin. People tend to see action rather than words. No. People tend to see action rather than words. We cannot see God, yes. But tayo mga mananampalataya, when we love sacrificially, the world sees the movement. The world sees our lives. The world sees that we are the salt of it. Kaya nga, ganun din pagdating sa salita ng Panginoon.
No man had seen God at any time. Yes, true. But even an invisible God can be evident when people around us see the testimony that we have in our life. Kaya, pagdating sa verse 13, ano sabi doon sa verse 13? Can you read? Hereby, yun. Hereby know we that we dwell in Him. Tayo. No, we dwell in Him. And He in us. Ito ay assurance of salvation that is tied to the indwelling Spirit. Ano ang ministry ng indwelling Spirit? Anong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Pag siya'y nananahan. Unang-una, He regenerates us. The Holy Spirit regenerate. Ano? Ano yung ibig sabihin ng regenerate? Ang ibig sabihin ng regenerate is came from the word, anong root word ng regenerate? Generate. Ano ba ang pinaka-root word niya? G. Yan. Kaya nga, ang generation is G. Regeneration. Pag sinasabi natin regenerate, is binabago niya yung mga bagay-bagay sa ating buhay. This is a medical term that after, alam niyo ba, after 7 years, ay yung katawan mo ay hindi ikaw yun. Bago na yung mga sin. Kaya after 7 years, yung kunyari, may panganak mo. Yung baby cell mo, after 7 years, wala na yung baby cells mo. Kasi lahat na yun, naging kap-kap. Naging dress. Kaya after 7 years ulit, mapapalitan ulit yun. After 7 years ulit, mapapalitan ulit yun. After 7 years ulit, mapapalitan ulit yun. Kaya na, in life, when we say regenerate, pag sinasabi natin regenerate, ay binabago tayo ng katawan into a gene or into a DNA according to the Spirit. According to the Spirit. Kaya you would not, hindi mo aasahan ang isang bagong mananampalataya that he can overnight bigla mag-change. May mga ganun, pero not all. Not all. Kaya here, the Holy Spirit do this as He generates us. Pag sinasabi ng regenerate, sa the word that is regenerate is binabago tayo. Kung ito dati ating pwede dito. Kung ito yung dati nating pamilya, lilipat na tayo. Regenerate. Generation. Pangalawa, that the Holy Spirit, the indwelling Spirit produced in us is what? Love. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, against such there is no law. Bakit love? Because love is the product of love. When you have God's love, there is joy, there is peace, there is long-suffering, there is gentleness, there is meekness, there is faith. Against such, there is no law. Yung pag-ibig ng Panginoon produces these things sa buhay natin. Kaya the more that we realize that we are being loved by God, the more we produce fruit sa ating buhay.
And the more that they produce, more juicy food. Hindi yung babugan. Pero yung matamis na prutas ng Panginoon. Pangatlo na ginagawa ng Banal na Espiritu is it confirms identity. Pag sinasabi natin confirms identity, ay the more na naiintindihan natin yung pag-ibig ng Panginoon, the more na nasasabi natin, ay anak na ako ni Lord. Ano? Sino na dito ang nag-doubt na siya ay anak ng Panginoon? Lahat ba tayo nag-doubt na minsan sa buhay natin na kaya po ng Diyos? Yes. No. And bakit tayo nag-doubt? Because we cannot see God's love sa buhay natin. It's not because we cannot see God's love because we are dalawa yun. It's either we are living in sin or it's either ang nangyayari nun is talagang nagkakaroon ka lang ng pag-aalala dahil nakikita mo sa sarili mo. Ito ba ang natin Panginoon? Paano gano'n? Yung question. Pero yung question na yun is kayo galing. Kay Satanas. Dahil yun. Na gusto niyang mag-doubt ka. Yan. Kaya na, the Holy Spirit also enables us to wait. Why? Because as we see yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, ang tendency nun is we will take away. Pero pag isang mananampalataya, hindi niya na nakikita ng minamahal siya ng Panginoon, he will grow disobediently. Ano ang, according sa Bible, ano ang katumbas ng disobedient? Ano ang katumbas ng kasalanan ng disobedience? Death, yes, death. It is like a sin of the witchcraft. So, ibig sabihin, para kang isang mangkutulog. When you disobey God, of course, when you disobey God, you follow who? Yung una, hindi ko makuha yung concept, bakit naging katumbas ng disobedience ang witchcraft? Because it's the one that you follow. Ano? When you don't follow God, sino ang hindi susunod? Of course, the enemy. Di ba? Ano ang ginagawa ng enemy? Ano ang ginagawa ng witch? They curse God? No. They curse God. Disobedience also is ganun. When you don't follow God, you disobey. And when you disobey, it's like the sin of witchcraft. Kaya nga the Holy Spirit, once the Holy Spirit produces love sa buhay natin, ang tendency natin to disobey. Kaya ang Christianity is not external religion, but it is internal habitation. Pag sinasabi natin external, hindi lang ito dapat nakikita sa labas. Pero ito ay overflow kung anong nangyayari sa loob. Pag sinasabi natin overflow, ay nagagawa natin itong mga bagay-bagay na ito dahil umaapaw ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. If Christianity will be external religion, all will be fake. Paano magiging fake? Kasi iba yung pinapakita, iba yung nasa loob. Nasubukan niyo ng bumili ng apple, ang ganda-ganda sa labas, tapos pagkagat may bulok sa loob. Subukan niyo na. Karamihan para hindi apple, sadya. Di ba? Karamihan sa sadya. Pag hiniwa mo na,
ganda nung sa labas, pero pagkahiwa mo ganun, bakit ngayon? Di ba? Bakit ngayon ganito na ito? No? Hindi silang alam mo kung ewan. Pero, ang nangyari doon is, it's not always, hindi dahil magandang external, ay magandang internal. Tama? Kahit sa mga medical, tama ba? Hindi dahil magandang I can walk, ilang kilometer, I can run, I cannot fly, of course. So, but I can walk. No. Pero hindi pala na, pag nagpa-check up pala, marami pala, sa loob, marami na pala, marami na palang damage sa loob. No. Ganon din pagdating dito. Kaya ang religion, ang Christianity is not an external religion. But Christianity is internal habitation. When we say internal habitation, we would let the Holy Spirit inhabit, indwell, infill, manahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya ang habitation. Di ba? Sino na dito ang nakakita ng poses na tao, na poses? Kaya ba? So, kung nakita ka ng naposes na tao, anong nangyari? Inhabit doon. Habitation ng isang demonyo doon sa katawan. So, ibig sabihin, the demon has already full control doon sa katawan. Ganun yung sinasabi ng Panginoon. Pero in a different sense. Dapat ang siyang may kontrol ng ating buhay ay banal na Espiritu. Ang difference ng pagkontrol ng banal na Espiritu sa demonyo ay unang-una, change of physical appearance. Alam niyo ba kung ang nasaliban ng demonyo ay tatanda? Tatanda ito ng sobra. So 18 years old pa lang siya, tapos nagmumukha na siyang 40, nagmumukha na siyang 50. Ano? So, ganun ang itsura niya. Pangalawa, is he would display aggressiveness and anger. Ano? Anger and hate. Yan. Lahat kagalit niya. Pangatlo, pag kontrolado na siya ng demonyo, hindi possess kontrolado. Pag kinokontrol siya, ang nangyayari is lahat ng nasa isipan niya, negative sa Panginoon. Oops. Minsan kaya nga sabihin, okay, punta tayo sa church. Ayaw mo. Pareho kami sa mga. So, nakakontrol na siya ng taway. Possible ba ang isang Kristiyano pwede makontrol ng taway? Yes. Possible. No. Possible ba? Yes, possible yun. Pero hindi siya pwede i-possess. Pwede siya i-control. No? Pwede siya i-control. Kaya, depende kung sino nag-control sa atin. Kaya kung naantok ka, may naglalampitin ka. Kaya kailangan mong kape. Okay. So, bigla silang nag-isip o bigla silang nag-isip. Okay. Joke kami na. Okay, now. Kaya na, Christianity is not external but internal habitation. God does not just improve behavior. He moves in. Ibig sabihin, hindi na lang i-improve yung behavior. Pinapalitan nito na it confirms to His will. Ibig sabihin, eto,
Kung itong furniture na to, hindi sa kaya sa Panginoon, alis niyan, papalitan niyan. Why? Because He inhabits. He makes the place His. He makes the place His. And when King sealed a document, it proves authenticity. Ganon din pagdating sa buhay natin bilang isang mananampalataya. When we accepted Christ as our personal Lord and Savior, we have been sealed by the Holy Spirit. Tinatakan na tayo. The Holy Spirit is God's seal in the believer. Proof we belong to Him. Kaya is the Spirit producing love in me. The question is, if yung ba ng Espiritu ba, is it producing yung kanyang pag-ibig sa akin? Is still there my conviction pa ba when I sin? Ibig sabihin, nahigilty pa ba ako pag ako'y nagkakasala? Is the desire for holiness my desire to live a holy life? And the Spirit's presence is known by His fruit. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, you shall know them by their fruit. Diba? Makikilala niyo sila sa kanilang prutas. If ang kanilang prutas ay love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, then they are God's child. But if ang kanilang prutas at ang kanilang pinoprovoke is hate, division, aggressiveness, then whose fruit is that? It is the demon's fruit. So you would know them by their fruit. But, makikilala niyo sila sa kanilang prutas. Kaya the Spirit's presence is known by the fruit. Now, kindly read verse 14 to 15. Let us read. Ready, read. Verse 15, sabay-sabay. And we have seen and do testify. Parang kinontra ni John sa statement niya, no man had seen God at any time. Christian will see God. Will see God. Tayo nakita natin ang Panginoon sa buhay natin. Evident yung Panginoon sa ating buhay. The world cannot see God because they do not know God. No. Pero tayo, na mananampalataya, we have seen God. Ano? Hindi ko na nakita yung mukha niya. Hindi pa ang ng Panginoon, hindi ko pa nakikita. When I say seen God, we see the characteristic ng Panginoon sa buhay natin. We see the characteristic ng Panginoon sa mga sitwasyon sa ating buhay. When we lack finances, God provides. Is that true? Then you have seen God. Because He is the God that provides. When you are in danger, and you have been protected, have you seen God? Yes. How? God did protect you. Tama? Kaya nga in our life, it is an evidence that we have seen God by the action that we do. Kaya nga love is grounded in doctrine. Ano itong doctrine na ito? Notice yung structure. No. Ito yung structure ng pag-ibig ng Panginoon. God sends His Son. No? And the Son saves us from our sin. He sacrificed. And the believer, tayo mananampalataya, confess. Pag sinasabi natin confess, wala nang ibang
makakapagligtas sa atin kung hindi Panginoon. And then the Holy Spirit indwells. The moment that we say, Lord, wala nang ibang makakapagligtas sa akin kung hindi ikaw, that is a covenant between you and God. And that would be sealed by the Holy Spirit saying, okay, this would be your covenant. From now on, you are His child and tatay siya. He is your father. Hindi lang yun. From now on, you will be His servant and He will be your Lord. Kaya nga nung tinanggap mo ang Panginoon as your personal Savior, yung word pa lang na Panginoon, the word Lord means what? Master. I would make God my master. I would make Jesus Christ my master. In Japanese, senpai. Tama? You would make God, you would make Jesus Christ your master and Lord. Kaya nga, itong Trinitarian salvation, love is not vague spirituality. It is rooted in the gospel. Anong gospel? The death, burial, and the resurrection. But let us make it more sincere. Good news. Ano ang good news? Ikaw ay niligtas ng Panginoon. Is that good? Baka hindi good yun. Is that good? Is it good that you're going to heaven? Is it good that God is working in your life? That is good news. That is the gospel. When we understand that Christ died for a simple person like us, namatay ang Panginoon para sa akin, sa kasalanan ko. He resurrected for you to have eternal life. Then it is good to know that we have God's Son, that we are God's Son, that we are God's Father. And confessing Jesus as Son of God means affirming His deity. Ibig sabihin ng affirming, tayo, ito yung kanyang character, gusto natin maging character natin character ng Panginoon. Submitting to Christ's Lordship. Lord, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Ama. Ikaw ang aking Panginoon. And trusting His atoning work. Ibig sabihin, ay alam natin na tinakpan na lahat ng Panginoon ang ating pagkakasala. God, in His grace and goodness, had covered all our sins. Kaya na saying I love you without commitment is empty. Diba? Kaya kung kinakanta yun, I love you, Lord. Tapos hindi no, it doesn't mean anything to you. You cannot say that for wholeheartedly. Confessing Christ is not casual language. It is a covenant allegiance. Alam mo, in the olden times, when you confess something, you're putting your allegiance to that person. Not just in the olden times, but it is still the same way at this time. When you confess something, you're putting allegiance to that person. Ganon din pagdating sa Panginoon. Kaya pagdating ng 7 years tribulation, di ba? Many would confess to the Antichrist. Ibig sabihin, they would put their allegiance to the Antichrist. Why? Because they see the Antichrist that can solve their problems, not Christ.
Kaya nga the moment that they put their allegiance to the Antichrist, they have no more chance of salvation. Why? They have already put their trust on a person of God. Kaya nga tayo ay blessed tayo dahil in an early age, tinanggap ng Panginoon. And if you have not yet accepted Christ in your heart, this would be the right time for you to accept Christ. This would be the right time for you to pledge allegiance to Christ. Kaya nga true love for others flows from what? Right feeling about Christ. Kung mahal natin talaga ang Panginoon, it just overflows. Without what Jesus Christ love. Ano bang paano ko yun? He died for the church. Diba? Ibig sabihin, he loved the church. So he loved the church. He loved the brothers and sisters in Christ. He loved the Word of God. He loved to pray. He loved to what? Converse with the Father. He loved to make covenants with God. Right belief about Christ. And a deep assurance of salvation. Nagkakaroon tayo pag nakikita natin na minamahal natin ang Panginoon. Pero talingin. Sa isang hindi mananampalataya at sa isang mananampalataya na puno ng kasalanan sa ng buhay. Talingin. Are you sure you're going to heaven? Pag ito ay makasalanan ng tao, at Kristiyano, tinanggap niya naman ang Panginoon na spiritual Lord Savior, pero hindi niya inaasikaso na rin sa niya. Magkakaroon niya ng tao. Hindi ko alam kung tungkol ka pa bakit. Why? Because sin had already covered this earth. But when a believer na talagang malawit siya sa Panginoon, he is close to God. At he knows yung pag-ibig ng Panginoon and he can define God's love sa kanyang buhay. He can say, yes, I see. Yes, I'm a sinner. But I know I'm going to heaven because God loves me. The difference between the two is yung isa, hindi niya naiintindihan yung papatawaran na binigay sa kanyang Panginoon. Yung isa, naiintindihan niya yung papatawaran na binigay sa kanyang. Both have received Christ, but because of the actions in their life, it matters. It matters. And if Christ is the central, love becomes natural. Natural yan. Paano ito? No. Kasal kayo. Nag-away kayo dalawa. Ngayon, tatanungin ng isa, asawa mo ba siya? Sabihin niya, oo, asawa ko pa rin yan. Bakit? Kasi kasal sila. Right? They have a covenant relationship. And they understand na kahit anong mangyari, kasal pa rin sila. Right? Ganun yun. They understand. Now, eto yun. Paano kung nag-iwalay sila ng matagal? Kahit nag-iwalay ng matagal, hanggang pa rin ng kasal sila po rin. Is sin there?
Yes, there is sin. But there is still a covenant between those two. Alam nila na walang maging hadlang sa papel ng kanilang pinirmahan. O nga, ganun din pagdating sa mananampalataya. Kaya kung isang mananampalataya, they doubt that they have received Christ in their heart and in their life. It's doubtful that even those Christians are Christians. Kasi they do not understand the covenant between them. Hindi nila naintindihan, binasa nila yung covenant nila doon sa kanilang nararamdaman, hindi doon sa Panginoon na nag-ahawak ng kanilang buhay. Kaya ito yung tinatawag natin nominal Christians. Pag sinasabi natin nominal Christians is tinanggap naman nila ang Panginoon as the personal Savior, pero wala talaga sa puso nila. Ibig sabihin, wala silang covenant relationship sa Kanya. Kaya tanong, do you have a covenant relationship with God? Do you really understand na nung tinanggap mo ang Panginoon as your personal Savior? No matter what happens in your life, you are still God's son and you are still God's daughter. Amen? Naintindihan niyo yan? Na kahit anong mangyari sa buhay mo dahil tinanggap mo ang Panginoon, ay anak ka pa rin ng Panginoon. And you still have a relationship with God. No matter what happens. No. Why? Because Christ is the central and not becomes natural. Verse 16. Again, kind of read verse 16. Ready? Read. And we have known and believed the love that God had to us. Alam natin at kilala natin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. God is love. No. That is a central characteristic ng Panginoon. Ang Diyos ay pag-ibig. Now, tingnan yung next verse. And he that dwelleth in love, dwelleth in God. And God in him. Because the love is evidence. The love is evidence that we are God's child. Kaya this repeats the earlier statement, pero mas malalim. No, to dwell means to remain, to continue, to abide. No matter what happens in his Christian life or her Christian life, he still continue and he still abide in the Lord. Patuloy pa rin siya. Hindi ako bibitaw, Panginoon. Why? Because alam mo yung pag-ibig mo sa buhay ko. Love is not an occasional act. Hindi ito occasional na kung gusto ko lang at feeling ko lang na gusto kong pahalin ng Panginoon sa ako ng mamahalin. No, it is a lifestyle. Lifestyle ko. Ibig sabihin, the abiding God in us creates love in us. We cannot love God without God creating love in us. Anyway, we cannot love God without God creating His love in us. So ibig sabihin, I will let God create His love in my life, yes. Kaya maraming mga mananampalataya, sinning. Alam nila, anak sila ng Panginoon, pero pag tinanong mo sila, they doubt more. Why? Because they don't understand
ng pag-ibig ng Panginoon sa buhay. Kaya when you dwell in God's love, it shapes your reaction, your tone, your patience, your mercy. Ganon din pagdating sa Panginoon. You can visit a house. You can live in that house. When you live in a house, your atmosphere shapes you. Diba? Kaya kung napanganak ako sa Amerika, pupunta ako. Hindi, totoo yun. Alam niyo ba, yung anak ni Noah, si Ham, Shem, at si Japheth, ay pare-parehas ang kulay. Pero bakit kumalat na ang kumalat sa mundo, bakit nag-iba-ibang kulay natin? Alam niyo bakit? Ang scientifical improvement atmosphere determines the color of your skin. Okay. So, kaya nga pagpunta ka sa mga lugar na mapuputi, tingnan niyo yung mga black person na pumunta sa Amerika, pumuputi sila. Meron ba? Yes. Tapos tingnan niyo yung black person na pumunta sa Florida. Iba yung Florida, doon sa mga places na medyo mapuputi. Talagang they target. So, kung ang goal mo pumuti, punta ka sa Africa. Dito na. Parang creative. No, parang creative. So, kaya nga here, ganun din pagdating dito. Yung atmosphere shapes you. Tingnan nyo, tayo mga taga dito sa Baguio, sanay tayo sa cold weather. Right? Kaya nga pagdating natin sa baba, wala pang 1 oras, wala pang 2 oras, anong gusto rin gawin? Bumalik sa taas. Bakit? Kasi ang init-init. Yan. Gusto ko na doon. Ang init na dito. Parang gano'n. Diba? Kaya nga pagdating nyo sa baba, ang una nyo kahanapin, aircon. Tama? Bakit nasanay na kayo sa atmosphere at sa klima na dito? It shapes us. Kaya nga, the more, ang ibig sabihin nito, the more na naiintindihan natin ang Panginoon, the more na naiintindihan natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, it shows us. Hinuhubog tayo dito. Kaya nga, when you dwell in God's love, it shapes your reaction, your tone, your patience, your mercy. Why? Dahil hindi nagiging character mo. The character that is God. Dahil mas lalong lumalapit sa Panginoon, anong nangyari? Mas nagiging character mo yun. Kaya is love your occasional behavior. Pag occasional behavior lang natin ng pag-ibig, hindi talaga ito nagde-develop ng pag-ibig sa buhay natin. Pero pag daily environment natin ang pag-ibig ng Panginoon, it shows. It reflects. It overflows. Kaya ang mature believers recognize by consistent love. Yung pag-ibig, consistent yan. I love God because He first loved me. Now, let's go to verse 17. Kindly read verse 17. Ready? Read. Great is our God, very perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Herein is our love made perfect. Tignan nyo ang sinabi niya dito sa Bible. Ang sinabi niya is made perfect.
that we may have boldness in the day of judgment. When we say boldness in the day of judgment, hindi tayo mahihiya ang harapin ng Panginoon dahil alam natin yung pag-ibig ng Panginoon. No, maraming Kristiyano, pagdating ng day of judgment, nahihiya. Why? Because they don't understand God. But when you understand God in the day of judgment, hindi ka mahihiya. Hindi ka magtatago. You will not be ashamed. Because you understand that He has already forgiven all sins. Pinatawa niya lahat ng kasalanan natin. Ginawa niya lahat para sa atin. Now, when a believer doesn't understand that, they will go to heaven with a shameful face. Bakit? Alam nila na pagdating nila sa langit, papagalitan ako ng Panginoon. Papagalitan ako ng Panginoon kasi ito ang ating ginawa. Alam na nila eh. Di ba? Parang isang anak. Isang anak na takot umuwi. Bakit? Kasi alam niya pag uuwi siya, papagalitan siya. Bakit siya papagalitan? Kasi naginawa siyang kasalanan. Tama? Alam ba ng parents niya ginawa niya? Hindi. Alam ba nila yung nangyari sa school? Hindi. O sinabi na ng teacher, susunod kita sa nanay at tatay ko. Ngayon, dahil sinabi niya gano'n, pero hindi naman ginawa ng teacher, nasa isipan ng bata na pag-uwi ko, mapapagalitan siya. Kaya ang pag-uwi niya, normal na yung nanay, normal na yung tatay, pero dahil may something sa kanyang puso, nabisto. Nabisto na may ginawa ka, Bakit? May ginawa kang kalokohan mo. Bakit? The way they act. And the way, because they don't know their father and the mother. Meron din pagdating dito. Mature love produces confidence before God. Fear of judgment decreases as love grows. Hindi tayo natatakot. Meron tayo kahit anong araw tayo puli ng Panginoon, pag naalala natin na tayo pinatawad na ng Panginoon, at yung pag-ibig ng Panginoon is nagiging perfect sa buhay natin. We will not fear. And perfect love casteth out fear. Diba? Love brought to maturity. As He is, so we are. So are we. Means we reflect Christ's character sa buhay natin. We share His righteousness and stand accepted in Him. Then, assurance is not arrogance. It's not arrogance. It is a rooted union with Christ because we understand that Christ is in His love, cannot leave us nor forsake us. A child who knows He is loved does not fear coming home. Pero a child that is uncertain sa pag-ibig hides in fear. Takot sila. Why? Because they have seen. Kaya mature love removes hiding. Kaya do we fear judgment constantly sa ating buhay? Natatakot ba tayo? Wala. Maririnig ko kaya sa Panginoon ng ganda. Papagalitan na ako, Panginoon.
Or do you approach God with confidence? And growing love strengthens assurance. I-grow natin yung pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Lastly, ano sabi din sa verse 18? I believe. There is no fear in God. Spirit of God. He that feareth is not being perfect. Ayun. Walang takot sa pag-ibig. There is no fear in love. But perfect love casteth out fear. When we understand yung pag-ibig ng Panginoon na sobra-sobra sa ating buhay. And when we will meet God in the end, when we will meet God soon, ay masasabi natin, it will be a good day. It will not be a fearful day, but it will be a grand day. It will be a sweet by and by. And here, God speaks specifically of fear of punishment. Are we going to, mapapunish pa ba tayo sa ating kasalanan? Pagdating natin sa langit? Hindi na. Bakit kayo natatakot? Di ba? Kasi akala ng mga Kristiyano, pagdating natin sa langit, papaluin tayo ni Lord. Hindi na, bakit tayo papaluin ni Lord? Kinuha niya naman lahat ng judgment, di ba? Dito sa lupa. Nung namatay siya sa cross, kinuha niya lahat ng galit ng Panginoon. Kaya pagdating natin sa langit, hindi magagalit ng Panginoon. Sa ating kasalanan, kasi tapos yung kasalanan. This is not reverent awe. It is prayer of consummation. If we understand what Christ has done, Christ for your wrath and justice was satisfied and you are adopted, then fear of punishment loses power. Tinapatan ng Panginoon lahat ng ating pagkakasala. Ano ba yung kapagalit ng Panginoon sa atin? It depends upon the relationship. Kaya kung ang relationship natin sa Panginoon ay hindi tayo seryoso dun sa relationship ko, matatakot talaga tayo sa Panginoon. Pero pag seryoso ka sa relationship ko sa Panginoon, you will not fear Him. Love and torment cannot coexist. Love and torment cannot coexist. Ibig sabihin, you can torture a person that you love. Tama? And you cannot condemn a person that you love. If someone pays your entire debt, you no longer fear the collectors. True? Yan. Maraming Pilipino takot sa mga collector dahil may utang. Yan. Pero kung walang utang, takot ka ba sa mga nagpapalit? Hindi. Kaya hindi pagdating sa Panginoon. Alam naman na natin na bayaran na the old account was settled long ago. The cross stamp paid in full. Pag sinabing paid in full, the tells times, tayo, lahat nabayaran na. Fear loses its legal claim. Kaya ang mga immature ng mga mananampalataya, yung kanilang fear, yung kanilang pananampalataya, ay nag-reject. But mature love rests in God's grace. Rests in God's grace. Kaya tandaan natin, ito, is my relationship with God marked by consistent fear? Palagi ba akong takot? Or growing confidence in the grounded innocent?
Nararamdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. Tandaan natin, the more deeply you understand the cross, the less you tremble in contemplation. And the more you live boldly now. Understand what God had done. And that would lead us to verse 19. Ano sabi doon? We love Him because He first loved us. A few words, yet napakatindi na ibig sabihin. We love Him because He first loved us. Love is there. God's love is there. God's love never condemns. And when you are feeling condemned, when you are feeling down, when you are feeling rejected, let us remember, God can never reject you. And God can always work. Whenever your head bowed and eyes closed, let's ponder on these things. Lupo natin, close our eyes, ikati natin mata. The first question is, it's not an accident that you are here. God had meant something in your life. And that something is He wants to have a relationship with you. He wants to extend His love toward you. The question is, do you want to accept that love? That love, gusto mo bang tanggapin yung pag-ibig na yun ng Panginoon sa buhay mo? Pastor, gusto kong tanggapin ito. Gusto kong baguhin ng Panginoon ang aking buhay. Gusto kong baguhin ng Panginoon. Baguhin ang pag-ibig ng Panginoon ang aking buhay. If that is your prayer at this time, just raise your hand and I will pray for you. I want the love of God to change my life. Just raise your hand. Yes. Sino ba? Yes, yes, yes. Understand the cross. Understand that He loves you so much. Pangalawa, you're here and you do not know that you have a relationship with the Lord. Pastor, hindi ko alam kung may relasyon na ako sa Panginoon. I do not know if I'm going to heaven. Can you pray for me that I would understand, maintindihan ko paano punta sa langit. If you're here and that is your prayer, just raise your hand and I will pray for you. Anyone? Yes? Let's pray. Father God in heaven, thank you once again, Father God, for your love to us. How deep is your love? So far as the east is from the west, you have taken our sins from us. You have taken the wrath of God when you died on the cross. You have taken the punishment for our sins. As you have said, Lord God, for the wages of sin is death. You died for us. We are so thankful, Father God, that you, in your mercy and in your grace and in your love, have died for a sinner like us. Thank you, Father God, for your love. Thank you, Father God, for the cross. Thank you, Father God, for everything that you've done. We do pray that you would cover us with your love. Cover us, Lord God, with your grace and mercy. And let your love flow in your life.
Let your love overflow in my life. Thank you, Father God, for everything that you've done. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So shall we all stand? Let's get our tithes and offering at this time. Let's ask Brother Stephanie and